Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng katiwan ng kalibantan ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagparito ng anak ng tao, yung second coming of Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo yung mga mensahe nito mula sa Bible o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo Kabanata 24, talatang 9 hanggang 31. Ito po yung mensahe. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit at tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. At makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dalakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So, patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 25 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang tao'y hihimatayin sa lahat sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat nig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba-ibang tulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa isang alapaan, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 24, talatang 36 at 44. Ito po ang mensahe. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Ang mga anghel sa langit o ang anak ngan. Ang ama lamang ang makakaalam ito. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di nyo inaasahan. Pagpatuloy po natin sa mga Kabanata 2, talatang 11 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Magpapakita ako ng himala sa langit at mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw ng Panginoon, ang dakila at malinging araw, at ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 7, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. At sinira ng kordero ang panganim na tutak. Lumindol ng malakas, ang araw ay nagiting tulad ng damit na pangluksa. Naging kasimpulan ng dugo ang buwan, nalagangit ang mga bituin, gaya ng pagkalaglag ng mga bubot na bunga ng ikos kung binabayo ng malakas na hangin. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng linggong ito dito sa Bible Lives Promotions. At ating pong pasalamatan ng ating Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Heso Kristo sa kanyang mensahe o salita at magpapasakit para maiparating sa atin ang gabay na ito. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensaheng ito mula sa tema na ang pagparito ng anak ng tao, the second coming of Christ. Ngayon ay ayon sa ating banal na Panginoon, nais ipaparid po sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo na yung sa pagbabalik ng ating banal na Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo o yung
sa second coming, yung pagganap na ng ng kanyang itinakda na paghuhukom at pagbabalik ng Panginoon Kristo ay sinasabi ng ating banal na Panginoon Kristo ay gagawa na iba't ibang mga kababalaghan na mangyayari sa pagsasagawa ng kanyang o pagsasagawa ng paghuhukom na ito. Pangunahin dito ay yung kapag halimbawa yung pagsiyan ng ika-anim na tatak ng banal na Panginoon Kristo ay sinasabi dito na magkakaroon ng eclipse, pagbulan ng buwan, at magkakaroon ng eclipse, magdidilim, tapos magkakaroon ng dislocation yung planet, at magkakaroon ng meteor shower, yung parang malalaglag yung mga bituin sa earth, mga ganun. So yun ay sinasabi, yun yung mga pangunahin na mangyayari kapag gaganapin na yung paghukom, na mga kababalaghan na mangyayari. Ayan, magkakaroon ng iba't ibang mga paglindol, yung mga ganyan, mga sakuna na darating kapag yung mga ang ating banal na Panginoon sa Kristo. At yun yung mga pangunahin na gagawin na mangyayaring mga kababalaghan sa mundo. So ngayon yung yung pagpula ng buwan, yan ay sabi ng ating banal na Panginoon, hindi mapipredict ni naman yung pagbabalik. So ibig sabihin ay walang makapagsasabi kung kailan siya babalik. Pero may hints. Sabi nga may hints. Ito nga yung hint. Pupula yung buwan at magkakaroon ng eclipse. Pero kailan yun? Mangyayari yan. So walang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang pagpula ng buwan at pagkakaroon ng eclipse o yung pag-dislocate ng planeta. So kasi merong pinapatron yung mga tao na sinasabi nila through our science na predictable yung yung pagpula ng buwan at saka eclipse sa iba't ibang mga panahon. Halimbawa kagaya bukas may prediction ng eclipse o maaari pagpula pa ng buwan. So ang prediction na yon ay masasabi mo ba na ito na yung sinasabi na eclipse para magsisimula na yung paghuhukom. Hindi basta ganun yun. Kasi sabi nga, sa tingin natin ay hindi ito basta mapipredict doon sa mga sinasabi natin na by in science siguro, halimbawa kung maaari, halimbawa sabihin natin na yung mga tetrad na sinasabi noon na predictable by science na may mangyayari. So doon na ba mangyayari yung sinasabing simula ng paghuhukom na predictable mo alin doon sa mga pagpula ng buwan na yan na naka-predicted ng science ang maaaring mag-occur. Eh ba napakarami nun. Doon sa maaaring or mangyari kasi nga di ba magdi-dislocate yung planet. So maaaring yung pagpula ng buwan na yan at saka eclipse na ba, yan ay anytime pwedeng mangyari. Dahil ka kasi magkakaroon ng kababalaghan, magdi-dislocate na yung ng ating yung planeta at saka nung araw. Magkakaroon ng iba yan. Kung magdi-dislocate siya, kasama yan, magkakaiba ng pag-inog. So, maaari magkaroon ng nung ganyan na eclipse at saka ng pagpula ng buwan without the prediction of the man na mangyayari yan sa iba't ibang mga panahon, di ba, na pag-inog ng araw. But kasi doon kung mag-dislocate yung kasama yan. Ngayon, maaari hindi mo mapipredict na magkaka-eclipse at saka magkakaroon nung pagpula ng buwan. So maaari mag-occur na lang yan anytime. Kasi nga magbibigay yung ating yung mga planeta at the same time siguro yung araw na yan ay ganoon yung mangyayari para magsimula na yung paghuhukom na hints do sa ating propesya ng ating Panginoong Jesucristo at ni San Juan. So ngayon ay so yan ay maaaring ganoon yung maaaring mangyari, not just the predictable na halimbawa yung tetrad na yun. Kapag nangyari tetrad na yun, magsisimula yung paghuhukom, di ba? Kung predictable yun. Kaya sabi nga nung Panginoon, hindi mapipredict, wala makapagsasabi kailan mangyayari yung pagpula ng buwan, di ba? Predictable din sa science yun. Di ba na yun na yun, sinasabi ko nga doon. Pero siguro, maaaring yan ay hindi doon sa predictable na yun, maaaring doon sa pag-dislocate ng ating mga araw, ganyan, ng planeta, doon kaya nga, di ba, yung malaki ang influence ng pag-inog ng buwan, araw, doon sa panahon, di ba, na nagkakaroon ng mga
iba't ibang yung daluyong ng mga dagat. Doon nag-ano yan eh. Maaaring yung events yung ganung pagbabago na yun dahil sa nag-dislocate na and even doon na pag-inom ng araw. Kasi nag-iiba na siya ng direction. Wala na siya doon sa tunay na ikot niya para mag-influence ng ganun. So maaaring mangyari na hindi natin predictable. Dahil baka gaya bukas may prediction silang ganun. Masasabi mo ba bukas na magsisimula yung pag-ukong? Kasi mayroon parang lunar eclipse na yun or ganun. No, hindi mo basta mapipredict na ganun yun. Or sasabihin mo, yung prediction na yun. Diba? Kasi ganun yung o hints ng ating Bible sinasabi. Pero yung ba sa ganun mag-ukur or iti mag-ukur na lamang dahil nga doon sa sinasabi this is the planet and might be the circulation of the sun and the moon, parang ganun. So effect doon sa ating klima. So yun at yun ganun yung sinasabi na pagbabalik ng Kristo pagdating ng takdang panahon. Yan, may magsisimula yan doon sa pagsira ng anim na task, doon yung magmumula. At yung mga susunod pa, yung mga seven trumpets nga, iba't ibang mga sakuna ang darating sa atin na pagbagsak ng mga bituin, iba't ibang mga sakuna ang mangyayari sa mundo. So yun, may mga doon na masisira na yung 1/3 ng mundo para tayo ay yung sa unang pag-unaw na ginagawa. So darating ating Panginoon Kristo. Bago dumating siya, syempre, nasasako muna tayo noong 666. So yung 666 na yun, yung suwain. So kinakailangan muna tayo ay yung mundo sasakupin, pamumunuan ng 666. So kapag napamunuan ng 666 yung mundo, kapag matapos yung mga ganung klase ng unang pagsasakuna, saka darating ang ating Panginoon Kristo para sagutin tayo at talunin yung 666. And then mag-reign siya for 1,000 years. After reigning 1,000 years, doon na doon na yung second na pag-unaw kung saan paparami ng tatapusin ang lahat, mag-change na doon sa bagong langit, bagong lupa. So ganun yung proseso na mangyayari pagdating ng takdang panahon. Yan, as we interpret dun sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo o propesya niya dito sa ating pamabahagi nito. So yan, so ganun yung mangyayari na hindi lang kasi yung tanda doon sa araw na halimbawa yung mag-eclipse, hindi lang yun ang mangyayari kasi pagdating ng 7 trumpets, hindi lang yun. Talaga yung 1/3 of the sun, talaga sisirain yun. Tsaka yung 1/3 of the sun and the moon, masisira. Kasi siya pagdating ng panahon. So ibig sabihin, yung araw pagdating ng takdang panahon, maging 1/3 na lang yung liliwanag. Siguro kung 6 to 6, 1/3 nun, mga 6 to 3 na lang yung maaaring liwanag. Mga ganon. Pagdating ng takdang panahon na yun. But firstly, bago yun, muna yung eclipse muna. And then, dislocation of the planet, then saka magkakaroon ng yung sinasabi nga na pagbagsak ng mga meteor shower, ibig sabihin, uulan ng mga bituin. Yung maaaring planeta pa nga yung tinitingnan nyo, iba yung mga planeta pa yung mabangga sa mundo, di ba? Yung mga ganun. So, yung meron mga sinasabi pa rin na iba't ibang mga pagbagsak ng mga bituin na pait ng mga magpapapait ng ating mga karagatan niya, ilog, mga ganun. Para yun ay problema na ilan sa mga kasali sa pag-unaw ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. So yun yung mga himala sa langit na ilan ng mga pangunahin bago dumating na Panginoong Yeso Kristo. At ang higit sa lahat ay bago mangyari ang mga bagay na yan. So tayo ngayon na nalalaman na natin na mayroong pag-ukom, tayo ay tumalima doon sa mabuting balita o binahagi ng ating banal na Panginoon Kristo. Dapat talimahin natin yan at maging matatag tayo sa ating pamumuhay. I-maintain natin yung mabuti mula doon sa mabuting balita. Ngayon, kung na-maintain natin yung for daily lives, hindi lang yung, syempre, kung mangyayari ngayon yan, abuti mo siyang buhay ka. Kasi nga, bibigyan kanya ng buhay sa pang-araw-araw hanggang sa maaaring hindi ka makaranas ng kamatayan kung darating nga ngayon yan sa panahon na ay ikaw ay nananampalataya sa kanya. So yun. Pero may mga talagang mabubuhay kasi pagdating din ng panahon, mayroon din namang mga
mga masasama na mabubuhay pag ating muntak ng panahon na yon, na kahit na doon sa unang one-third mayroong matitirang masasama pa rin. Ilan lang yung mapupuksang masasama pagdating ng takdang panahon na yon, yung pagunaw na yon, at saka ng mga kalupaan. Ilan lang yung mapupuksang masasama, may matitirang masasama doon pagdating nung pagunaw na yon. At syempre yung mga mabubuting tao na maliligtas kung ikaw ay nananampalataya. Kaya lang ang mangyayari doon mas mabigat kasi kahit pahihirapan ng demonyo siyempre yung mga tao pagdating ng panahon, kasi may mga sasagawa yung 666, kasi parang sabi doon ng payan, hindi ka makakabili kapag wala kang tatak. Siyempre yung mga masasama lang magpapatatak doon dahil sila yung sumasamba doon. So ngayon problema ba na kayo kapag ang magkakaroon ng, siyempre labanan mo sila dahil pag natatakan mapaparusahan ng Panginoon Diyos pagdating ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya hindi ka dapat magpapatatak, di ba? Lalabanan mo sila. Kaya lang matatalo yung mga hinihira na, yung mga naniniwala. So maraming matatalo. Pero pa rin yung may sasalba ang Panginoon Hesus Kristo, siyempre pagdating niya ng takda, kasi nasa ilang buwan lang naman, ilang taon lang naman yan. So kayang tisin niya ng ilang mga magpapanatili ng mabuti at hindi magpapatak. So ganoon. So sana ay naibahagi na naman natin sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos, at inyong naunawaan ang mga mensaheng ito at iyo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang espiritual mula dito sa ating binahagi ito o mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang muling pagbabalik, upang maunawaan ninyo at maunawaan natin yung gagawin niya pagdating ng takdang panahon. Sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria na kanyang pagninilab, na kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo ay mahikayat at magabay ng kaliwanagan sa pagtalima ng mabuting balita o sa ating pagbabahagi ay magabayan tayo at kayo mahikayat sa pagtalima nga nito. At higit sa lahat, syempre ay tayo ay pakinggan ang salita ng ating banal na Panginoon sa isang buhay natin upang tayo magkaroon ng kaligtasang espiritual. Yan. Hindi lamang yung gabay ng banal na Santa Maria ang himala na ginagabay sa ating banal na Panginoon. Marami tayong pwedeng hilingin sa banal na Panginoon Diyos para tayo ay bayan ng mga paghihimala ng ating Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo. Maraming kababalaghan ang pwedeng igabay sa ating banal na Panginoon. Itong kanyang salita ay isang kaputok na kababalagan niya bago pa makarating sa atin at isabuhay kagaya ng pagbabahagi natin ng banal na Panginoon Hesus Kristo. Napakalaking kababalagan ng Panginoon Hesus Kristo para maihatid sa atin ang mabuting balitang ito na kanyang isinagawa. So yung muli sa doon sa Interfaith Unity naman ay maliwanagan na lahat ng reliyon, maging iba't ibang reliyon na Kristiyano, tayo magkaisa sa Interfaith Unity, unawaan natin yung ating reliyon, paniniwala, maging hindi naniniwala, makisa. Sa ngayon, tayo nagkakaisa sa pagpapahiran ng kapayapaan o pagkakaisa nga, pagpapahiran ng kapayapaan, pagtutulungan, iba't ibang mabuting aral ng ating mga pinaniniwalaan o iba't ibang mabubuti. Tigit sa lahat, mahikayat natin ng pagkakaisa ng mundo, at yung nagkakaisa ng mga bansa ay patuloy natin mapapahinting ang pagkakaisa. Dahil ipig hanggang sa pagdating ng banal na Panginoon Hesus Kristo, tayo ay nagkakaisa sa kapayapaan. Sabagat yun naman ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At nauunawain ng ating bawat man. Instead na magkaroon ng mga hidwaan, mga labanan ng bawat mga reliyon, yan, lawil karasan, digmaan, at hanggang sa digmaan ng bawat mga bansa na nangyayari sa panahon ngayon. At doon sa CBCP Bank Church, kayo patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria, patuloy niyo pagmuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, sa pagbabahagi ng Bible Life Students ay patuloy tayong dumadalangin ng gabay ng Banal Santa Maria sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo o mabuting balita ating binabahagi. Yan. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Maria at magabayan kayo ng mabuting balita sa pagpapairal ng mabuting pamamahala, patas sa usisya at karapatan ng kasaya. Pairal kayo ng mabuting pamamahala, makatarungan, batas at makatarungan pamamahala, at sa inyong at ang mga tao ay
makapamuhay ng mabuti sa isang mabuting pamamahala. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at